537 pesos. Ito ang minimum wage ng ordinaryong manggagawa sa Metro Manila ngayon. Sa halagang ito, paano nga ba dumidiskarte ang mga Pilipino para makabili ng murang pagkain araw-araw? Alas 8 ng umaga, hinahanda na ni Ana Metre ang 3 kaserola. Laman nito, mga ulam na ilalako nilang mag-asawa ng buong maghapon. Ang kanilang specialties, langka, laing at tulingan. Ulam po kayo dyan, ulam! Laing po lang ka! Ang unang customers ni Ana, mga suking trabahador sa isang warehouse malapit sa kanilang lugar. 50 pesos ang presyo kada order ng laing o langka at 95 pesos naman sa tulingan. Masarap po. Marami na. Mas nakakamura kasi pag luluto ka niyan, grabing gastos nila yun. Meron pa po. Grabe mag-gata yan? Gata yan lang, sir. Di ba mga ito yan? Hindi po, sir. Kahit po tikman niyo po, pwede po tikman. Ang kasama natin ngayon ay mag-asawang si Ate Ana at saka si Kuya June. Nasa 8 taon na silang naglalako ng ulam dito sa kalsada. At ang ruta nila, yung Fairview, minsan umaabot pa sila hanggang sa Mandaluyong. Karaniwang mga customer nila ay yung mga manggagawa. Sige Pwede nga, niyo pong tikman nga tikman. natin. Gusto ko laing, di ko lano ang asawa ko Okay Tingnan po. nga natin. Sino nagturo sa'yo? Naging mentor ko po talaga is yung una ko pong hinanguan, 2014. Ay, ate, panalo to. Malasa yung gata. Maasim-asim. Ano po kasi, kailangan po kasi siya lagyan ng konting suka yung ating langka. Bakit? Para hindi po agad-agad masira. Kasi ang langka po talaga ay umaasim katagalan. Nilalako. Opo. Kaya nilalagyan nyo ng Na suka suka. po. At the end of the day, magkano po yung kita? Pag maganda ang benta. Pag maganda pong benta, papalo po yun ng 2006. 2,600. Yun yung pinakamagandang Opo. benta. Opo. So, ang kita natin dyan ay nasa 1.3 po. 1,300. Pagka Yung medyo mahina, yung regular, regular po is 800. kitang-kita ang pagsusumikap ng mag-asawa sa paglalako ng ulam. Kailangan kasi nilang mapaubos ang paninda dahil dito sila kumukuha ng pangtustos sa 8 nilang anak. Kalderetang baka, ginataang hipon, afritada, pinakbet, pork barbecue at adobong pusit. Mukha bang mamahalin? Sa karinderyang ito ni Aling Sosing sa Makati City, lahat yan pasok sa budget. Kaya naman dito ang takbuhan ng maraming manggagawa sa lungsod. Alas 7 ng umaga, 15 ulam ang sabay-sabay niluluto sa kusina ni Aling Sosing. 40 taon na ang kainang ito, isa sa pinakamatanda sa Makati. Kailangang magmadali dahil nagsisimula ng dumating ang tao. Ang apo ni Aling Sosing na si Alondra ang punong abala na ngayon dito. Almusal lang po muna sa mga taxi drivers, jeepney drivers. Hanggang sa lumakas po, dinagdagan po yung mga ulam. Like bulalo, doon po nagsimula. Yun po. Ayon kay Alondra, kumikita ang kanilang karinderya ng 30,000 sa isang araw. Pero tulad ng ibang negosyo, hindi naging madali ang pagpapatakbo ng kainan. Medyo kapos kasi nagsisimula pa lang po kasi natumal, ganun. Hanggang sa umokay ulit, nagkatautang para lang baka ng pagpuhunan. Pero maraming tao na nagpupush ko na ituloy kasi sayang naman po. Kasi malakas po talaga eh. Pinag-usapan po namin mabuti na kung hindi itutuloy, sayang yung nasimulan ng lolo't lola ko po. At ngayon, unti-unti na silang nakakabangon.
Dahil na rin daw yan sa kanilang mga suki na walang sawang tumatangkilik sa kanilang mga pagkain. Kaya naman kahit mataas ang presyo ng mga bilihin, pinapanatili raw nilang abot kaya ang presyo nila. Yung mga jeepney drivers po, taxi drivers, kasi kapos sila sa budget, so gusto nila makatikim ng masarap na ulam. So yun po, pinagbibigyan namin. Kasi sa simpleng request po nila na dagdagan yung ulam, gano'n. Tapos bumabalik-balik po, tsaka discount ng mga 5 pesos, 10 pesos po, gano'n. Kasi alam na namin yung paramdam ng wala. So parang nag-give back lang din po kami sa mga tao. Isa sa naabutan naming pinagkakasya ang budget sa araw na ito, si Manuel Kalinger, isang gasoline boy at isa ring minimum wage earner na kumikita ng 537 pesos kada araw. 80 pesos ang isang order ng gulay, pero 40 pesos lang ang budget ni Manuel, kaya kalahati lang ang nabili niya. 15 pesos naman para sa isang kanin. Kasi naman po kasi. Nakatipid din po ako sa Malaking bagay pa sa'yo. dahil na may pamilya ko rin po may anak na. Sa gitna ng Makati, isang sidecar na nagtitinda ng pares ang paboritong dayuhin ng mga rider at laborer. Sa halagang 50 pesos kasi may ulam na, may kanin pa. Swak na swak rin daw sa budget ang dinarayong kainang ito sa Makati, ang paresan ni Roel Ramos. Limang oras na pinapakuluan ng iba't ibang parte ng baka tulad ng karne, lamang loob, puso at utak. Pagkatapos ay tinitimplahan ito ng kanilang special pares recipe. Sa halagang 50 pesos, pwede mo nang matikman ang beef pares with rice. Ang iba pa nilang specialty, tumbong pares at bone marrow pares. Lahat ng recipe, minana pa raw ni Roel sa kanyang ama. 12 to 13 years old pa ako. Yan. Tatrabaho na ako niya, nagagawa natin kami ng walas para. Hindi namin makakalimutan yung mga recipe niyo kasi yun ang binigay sa amin talaga ng papa namin na recipe. Yun, hindi naman natin dapat kalimutan yun dahil ayun ang mana sa atin ng mga magulang natin. Una namin pagpupwes dati, kariton pa lang ginagamit namin noon. Ayun din yung nagpaaral sa amin hanggang magtapos ako ng high school. Ang maliit na cart ni Roel kumikita na ngayon ng 10,000 sa isang araw. Nagkaroon na rin sila ng isa pang pwesto. Malayong malayo na ang kinikita ni Roel sa dati niyang trabaho. Dati po akong driver, jeepney driver, dito rin din sa may Makati, Pasay. Malis ako sa pagiging driver, gawa ng... Yan, mahirap din ang kita, gawa nga nitong pandemic, saka natigil siya. 7 po, kaibigan. Dahil abot kaya, nakakatulong si Roel sa mga ordinaryong manggagawa na dito sa pwesto niya pinipiling kumain. Mga rider na yan, napapagod din sa araw-araw na pagbiyahe nila. Kaya kami ang binabalikan ng mga yan. Hindi lang sa mga rider driver, lahat may dumadaan dito, mga hingi ng pagkain, dapat kailangan bigyan natin yan. Para kung ano ibigay sa atin ng Panginoon, susuklan din natin sa iba. Isa sa mga parokyano ni Roel, si Mang Ala na 3 taon ng delivery rider. Kami mga mahirap, talagang kailangan namin talagang ganyan ang mura. Kasi 50 pesos makakain ka na eh. No, hindi man, balimbawa, sabi ko mga, 40 lang pesos lang pera ko, sabi okay, problema yun. Kabait naman yung mga yun. Tapos mayroon na may mga kasama ko, yung mga kasama ko rin na walang pera. Atay, pakain naman. Yun na, pinapakain ko na rin sila. Kasi naranasan ko rin na ganun na bagay. Ang sikmura na yung kumakulin din. Minimum wage earner din si Mang Alan. Pero sa panahon ngayon, kulang na kulang daw talaga ito sa dami ng gastusin. Kulang talaga. Kasi ma'am, ang sa pabilihin ngayon, kuryente mo, pagkain mo. Lahat doon ako kunin ma'am eh. Ang pagod ma'am. Pagod talaga ma'am. Kaso lang, titiis lang namin para mabuhay ang pamilya po namin. Sa report ng isang e-commerce firm noong 2020, tinukoy ang Pilipinas bilang isa sa mga worst countries to live in for minimum wage earner. Sa ngayon ay aabot sa 13,962 pesos ang monthly income ng isang minimum wage earner sa Metro Manila. Pero ayon sa Philippine Statistics Authority, ang poverty threshold para sa isang pamilyang may 5 miyembro sa NCR ay 16,625 kada buwan. Ibig sabihin, ito ang kailangan para mabili ang kanilang food at non-food essentials.
Ang ilang grupo naman, isinusulong ang 750 pesos na national o standardized minimum wage sa buong bansa. Sa ngayon ay nasa 282 to 400 pesos ang daily minimum wage sa ibang rehiyon sa bansa. Pero para sa Presidential Advisor for Entrepreneurship, hindi pa kakayanin ngayon ng mga small and medium enterprises o MSME ang pagtataas ng sweldo. Nasa 99.51% ng lahat ng negosyo sa buong Pilipinas ay mga MSME. Yung mga MSMEs natin for the past years, I suppose, generated the majority of jobs, and it is actually around 63% of our total employment in the country. Importante na balansehin natin yung kakayahan ng ating mga industries doon sa pangangailangan ng mga workers para hindi magkaroon ng masamang epekto ito doon sa mga intended beneficiaries ng minimum wage policy. Para kina Ana, Alondra at Ruel, alam nila ang hirap na pinagdaraanan ng mga ordinaryong manggagawa. Mapagkasya lang ang kakarampot na kita. Kaya naman walang sawa raw silang maghahain ng mga pagkain na siguradong masarap at totoong abot kaya para sa lahat ng ordinaryong manggagawa. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.